Nagsisimula ang kwento sa loob ng Royal Palace, kung saan biglang nagising ang isang batang lalaki na nagngangalang Van sa isang napakalaking kama. Nang itinaas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng mukha niya, nakaramdam siya ng matinding pagkalito at kaba, sobrang liit at hina ng mga ito. Doon unti-unting pumasok sa isip niya ang katotohanan. Muli siyang isinilang, pero sa hindi malamang dahilan, binigyan siya ng universo ng ikalawang pagkakataon at dinala siya sa ibang mundo, kung saan siya ay isinilang bilang batang Panginoon ng isang liblib na nayon. Maingat na bumaba si Van mula sa kama at umapak sa isang maliit na bangkong kahoy upang masilip ang tanawin sa labas ng bintana. Bumungad sa kanya ang matataas na gusali, malawak na lupain, at payapang kalangitan. Ngunit bago pa niya masulit ang tanawin, biglang sumugod ang kanyang kasambahay na si Till, halatang nagpapanik, at pinababa siya agad dahil delikado raw. Sa puntong ito, 2 taong gulang pa lang si Van. Kaya't napako sa gulat si Till ng kalma at malinaw siyang sinagot ni Van gamit ang mature at maayos na pananalita. Makalipas ang halos 1 oras, naupo si Van para kumain kasama ang kanyang ama at mga kapatid. Tahimik ang silid, puno ng awkward na katahimikan. Maya-maya, binasag ito ng kanyang ama na si Halpa, at tinanong ang pangalawang anak na si Jard kung ano ang kanyang pag-aaralan ngayong araw. Sagot ni Jard, Fire Magic at Battle Formations. Sunod namang tinanong ni Halpa ang ikatlong anak na si Sesto, na sumagot ding Magic ang kanyang aaralin. Sa huli, si Van naman ang tinanong. Tapat ang sagot ni Van, marami pa raw siyang hindi naiintindihan, kaya nais muna niyang pag-aralan ang kasaysayan at kultura ng kaharian. Napanganga ang kanyang mga kapatid. Hindi nila maintindihan kung paanong ang isang 2 taong gulang ay mas matalino pang magsalita kaysa sa kanila. Biglang tumawa si Halpa at inamin na bilang ama, labis siyang humanga sa talino at potensyal ni Van. Ibinahagi rin niya ang kanyang pag-asa na magmamana si Van ng malakas na talento sa fire magic, katulad niya at ng ina ni Van. Ipinaliwanag ni Halpa na kapag 8 taong gulang na si Van, isasagawa ang Magic Aptitude Test, at pinaalalahanan niya si Van na huwag siyang bibiguin. Sa mundong ito, ang Magic Aptitude ang sukatan ng halaga ng isang tao. May 4 na pangunahing elemento ng mahika: fire, water, wind, at earth. May iba pang uri ng magic, ngunit ang mga wala sa 4 na ito ay minamaliit at hinahamak. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Van sa kanyang study room kung saan ipinaliwanag ng mga kasambahay ang pundasyon ng lipunan at pamumuhay sa mundong ito. Ngunit bago pa man sila matapos, biglang pumasok ang head butler na si Esparta at malakas na ibinagsak ang isang makapal na bante ng mga libro sa mesa ni Van. Si Esparta ay isang napakahusay at istriktong butler na matagal nang naglilingkod sa ama ni Van. Kahit ganoon, takot na takot pa rin si Van sa kanya. Sinabi ni Esparta na alam niyang nagsisimula ng matutong magbasa at magbilang si Van. Kaya tinanong niya kung hanggang saan na ang kanyang natutunan. Alam ni Esparta na mas malaki pa ang potensyal ni Van, kaya't personal niyang anako ang papel bilang guro nito. Mula roon, naging bangungot ang bawat araw ni Van. Pagkalipas ng 2 taong walang tigil na pag-aaral, tumuntong si Van sa 4 na taong gulang at nagsimula na sa sword training. Sa simula, sobrang hina niya, talo siya ng talo, pati sa mga kasambahay tuwing practice. Pero hindi siya sumuko, araw-araw siyang nagsanay. Pagsapit ng 5 taong gulang, tuluyan ang nagbunga ang kanyang pagsisikap. Nakipag-spar na siya sa mga mas matatandang batang nagsasanay bilang sundalo, nagulat ang lahat ng bata. Nagsimula silang maniwala na baka si Van ay isang chosen one. Sa sandaling yun, dumating ang Deputy Knight Commander na si Dee at magalang na hiniling na makita ang kanyang mga kamay. Maingat itong sinuri ni Dee at laking gulat niya nang mapansin na wala itong kalyo o pasa, palatandaang hindi pa siya matagal nagte-training gamit ang espada. Inamin ni Van na totoo yun at ipinaliwanag na abala siya sa pag-aaral nitong mga nakaraang panahon. Sinabi ni Dee na si Esparta raw ay pinag-aaral siya ng halos 3 beses kaysa sa normal. Nangako si Dee na kakausapin niya si Esparta para bawasan ang oras ng pag-aaral at dagdagan ang training, dahil hindi lang libro ang bumubuo sa buhay. At doon, buong tapang na sinabi ni Dee na kapag nabigyan si Van ng sapat na oras sa pagsasanay, sisiguraduhin niyang hahubugin niya ito bilang pinakadakilang swordsman na nakita ng kahariang ito. Sumagot si Van na hindi na kailangang kausapin si Esparta, dahil naniniwala siyang kaya niyang pagsabayin ang pag-aaral at training.
Pero tulad ng inaasahan, ang training kay Dee ay isa na namang bangungot. Halos walang pahinga, sobrang tindi ng drills, at tuloy-tuloy ang pagpapahirap. Gayunpaman, aminado si Van na kahit gaano kahirap ang lahat, araw-araw mula nang siya'y muling isinilang ay masaya. Pagkalipas ng 1 taon, 6 na taong gulang na si Van. Sa puntong ito, ang walang katapusang ikot ng aral at training ay nagsimulang maging nakakapagod at nakakasawa. Napagtanto niyang kung magpapatuloy ito, hindi niya kailanman mararanasan ang masayang buhay na ipinangako niya sa sarili. Isang araw, sinabi niya sa kasambahay na gusto niyang lumabas at maglaro, kaya dinala siya nito sa palengke. Habang naglalakad, napatingin siya sa isang napakalaking gusali, ang Merit Chamber of Commerce. Habang nakatitig siya rito, biglang may nakakagulat na eksena sa malapit. Isang batang lalaki na nakagapos sa tanikala ang hinihila sa gitna ng palengke. Agad tinanong ni Van ang lalaki kung bakit nakagapos ang bata. Walang emosyon na sumagot ang lalaki na ibinebenta niya ang sariling anak bilang alipin, at dahil anak niya ito, may karapatan siyang gawin ang gusto niya. Ipinaliwanag ng kasambahay kay Van na karaniwan ito sa mahihirap na pamilya, ibinibenta ang mga anak na hindi na nila kayang buhayin upang gumaon ang kanilang kalagayan. Inamin ni Van na masakit at malupit itong makita, ngunit pakiramdam niya ay wala rin siyang magagawa para baguhin ang sistema. Sa sandaling yun, lumapit ang isang babae na nagngangalang Rosalie at magalang na bumati kay Van, sabihing karangalan niyang maglingkod sa kanya. Tinanong ni Van kung magkano ang makukuha ng lalaki sa pagbebenta ng bata. Ipinaliwanag ni Rosalie na nakadepende ang presyo sa magical aptitude. Nang malaman niyang ang bata ay may thieving aptitude, na itinuturing na napakababa, sinabi niyang hindi lalampas sa 3 silver coins ang halaga nito. Sa sobrang galit, sinipa-sipa ng lalaki ang bata, sinisigawan siyang wala siyang silbi, bago siya hinayla palayo at sinabing lilipat sila ng ibang tindahan. Biglang hamarang si Van at inanunsyo na bibilhin niya ang bata sa halagang 5 silver coins. Agad pumayag ang lalaki, kinuha ang pera, at umalis nang hindi man lang lumingon. Lumuhad si Van sa harap ng bata at nagpakilala. Ang bata naman ay nagpakilalang Kamshin. Sinabi ni Van kay Kamshin na malaya na siyang umalis at pumunta kung saan niya gusto. Hindi kailanman balak ni Van na angkinin siya, binili niya lang ito para palayain. Ngunit nang malaman niyang wala nang mapupuntahan si Kamshin, iminungkahi ni Van na sumama na lang siya at manirahan kasama niya. Nagbabala ang isa sa mga gwardya na maaaring hindi pumayag ang marquis kung basta-basta siyang magdadala ng estranghero sa palasyo. Ngunit kung irehistro bilang alipin ni Van ang bata, wala raw magiging problema. Tinanong ni Van si Kamshin kung ayos lang yun, at pumayag naman si Kamshin. Mula noon, opisyal na naging alipin ni Van si Kamshin, sa papel man lang. Ipinaalam ni Rosalie na kailangan muna nilang kumpletuhin ang slave contract. Matapos ang lahat, pumasok sina Van at Kamshin sa Chamber of Commerce upang makabili si Kamshin ng malinis na damit. Ilang araw ang lumipas. Sa palasyo, sa wakas ay makakaranas na sana si Van ng bihirang sandali ng kapayapaan habang inaabot niya ang isang cookie. Iniabot niya ang cookie kay Kamshin at inutusang sabihin kay Dee na wala siya roon. Alam ni Van na hindi na niya kakayanin ang isa pang brutal na training. Sinunod ni Kamshin ang utos at sinabi kay Dee na wala si Van. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Dee, pero dahil gusto pa rin niyang mag-train ng kahit sino, si Kamshin ang kinuha niyang trainee kapalit ni Van. Lumipas pa ang 2 taon, at sa wakas ay 8 taong gulang na si Van. Panahon na para sa opisyal na magical aptitude test. Naging usap-usapan ito sa buong bayan, mga noble, kasambahay, sundalo, at maging mga mangangalakal ay sabik sa resulta. Marami ang naniniwalang malakas ang talento ni Van, lalo na't parehong bihasa sa fire magic ang kanyang mga magulang. Maging ang ama niyang si Halpa ay kampanteng kahit papaano ay may fire aptitude ang anak niya. Ngunit sa araw ng pagsusulit, lubos na nabigla ang lahat. Sa halip na fire, water, wind, o earth, production magic lamang ang aptitude ni Van, isang uri ng magic na itinuturing na pinakawalang silbi at pinakabasura sa mundong yun. Biglang nanlamig ang paligid, nagngit-ngit sa galit si Halpa, at sa kanyang paningin, isang ganap na kabiguan ang kanyang anak. Sa bugso ng galit, binunot niya ang espada at handa na sanang patayin si Van. Nanigas si Van sa takot, blanko ang isip,
Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Sa huling sandali, hamarang ang panganay na anak na si Mirka at pinigilan ang ama. Sa halip, nagmungkahi siya ng alternatibong solusyon. Iminungkahi niyang italaga si Van bilang Panginoon ng isang liblib na nayon sa loob ng kanilang teritoryo. Ipinaliwanag ni Mirka na ang nayon ay sobrang hiwalay at mahirap paunlarin, at dahil bagong nasakop lang, hindi pa tapat ang mga tao roon sa kanilang pamilya. Ang paglalagay ng isang miyembro ng kanilang angkan bilang Panginoon ay makatutulong para masigurado ang katapatan ng mga taga roon. Nag-isip sandali si Halpa. Maya-maya, napagtanto niyang makatwiran ang mungkahi. Ibinaba niya ang espada at idineklara na si Van ang magiging lord ng lupaing yon. Pagkatapos, malamig niyang sinabi kay Van na mag-impake at umalis agad, dahil walang lugar sa kanyang tahanan ang isang walang silbi. Pag-alis ng ama, yumuko ng malalim si Mirka at humingi ng tawad kay Van sa mungkahing tila nakakahiyang parusa. Ngunit sinabi ni Van na walang dapat ipag-sorry, dahil kung hindi siya hinarang ni Mirka, patay na sana siya. Kinabukasan, inimpake ni Van ang kanyang mga gamit at naghanda para sa pag-alis patungo sa liblib na nayon. Nakakagulat, ngunit may halong excitement ang kanyang nararamdaman. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang ipahayag ni Nadi at Esparta na sasama sila upang bantayan ang kanyang training at pag-aaral. Para mas lumala pa, sumama rin ang paborito niyang kasambahay, sabihing hindi niya kayang mahiwalay kay Van. Matapos makumpleto ang lahat ng paghahanda, sumakay si Van sa karawahe at sinimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa isang bagong buhay, umaasang sa pagkakataong ito, makakaranas na rin siya ng tunay na saya. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Van at gusto mong malaman kung paano niya babaguhin ang kapalaran kahit tinawag siyang walang silbi, i-like mo na ang video, mag-subscribe sa Ani Saga, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na episode. Dito sa Ani Saga, hindi lang kami nagkukwento. Binubuhay namin ang bawat anime story mula simula hanggang sa pinakamatinding eksena. I-comment mo na rin kung sa tingin mo, curse ba o blessing ang production magic ni Van? Ito ang Ani Saga, kung saan ang bawat anime, may kwentong hindi mo dapat palampasin.